Magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw po Kuya Chris. Ako po si Rowena, di ko po tunay na pangalan. Naninirahan sa isang baryo sa Samar. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi ang kwentong katatakutan na hango sa aking tunay na karanasan. Gabi na noon at nasa higaan na ako at hinihintay na makatulog. Sa init ng panahon ay hindi talaga ako makatulog nang biglang nagulat ako dahil sa ingay sa labas ng aming bahay. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bintana upang tingnan kung ano ang naririnig ko. Walang ilaw sa labas dahil sa kakulangan ng kuryente sa aming lugar. Ngunit sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang malaking nilalang na mabilis kumikilos. Hindi ko makita ng maayos ang hugis at itsura nito dahil sa madilim. Pero kitang-kita ko ang haba ng dila nito na umaabot hanggang sa lupa. Tumayo ito sa isang puno at nakatitig sa direksyon ng aming bahay. Kinilabutan ako sa takot dahil sa itsura nito. Mabilis kong isinara ang bintana. Dahil doon, lalong hindi ako nakatulog sa takot. Patuloy ang pag-iisip kung ano ang nilalang na iyon at bakit ito nasa labas ng bahay namin. Sa pagkakaalam ko, wala pang nababanggit sa aming baryo na may nakakita na ng ganitong uri ng tao o halimaw. Kinabukasan, agad kong sinabi sa aking lola na si Lola Gracia ang tungkol dito. Unay hindi siya naniniwala, pero nang madiin kong ikinuwento, napaisip siyang maaaring isa itong aswang. Noong panahon nila, maraming kwento tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang, pero hindi raw niya ito gaanong naririnig sa mga panahong ito. Kinuwento ni Lola na noong bata pa siya, maraming balita tungkol sa isang tiktik na pumapatay ng mga buntis sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, ang tiktik ay may mahabang dila na ginagamit upang makasipsip ng dugo at ng lamang loob ng mga biktima nito. Napaisip ako kung maaaring yun din ang nilalang na nakita ko kagabi. Ngunit bakit kami ang pinuntahan nito gayong wala namang buntis sa aming pamilya? Kinabahan ako dahil baka bumalik ito sa ibang araw o gabi. Tinawag ko si tatay upang ipaalam dito ang nangyari at maghanda sakaling lumitaw muli ang halimaw. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Alam kong hindi ito huling pagkakataon at marami pang mga kwento ang aking maririnig at matutuklasan. Ngunit sa ngayon, nananatiling misteryo sa akin kung ano nga ba talaga ang nilalang na yon at ano ang nais nitong gawin. Pagkatapos kong ikwento kay Lola Gracia ang nangyari, napagdesisyonan namin na manatiling alerto at mag-ingat. Matapos ang nangyari nung nakaraang gabi, halos hindi ako makatulog sa takot. Bawat ingay na naririnig sa gabi ay nagpapaalala sa akin sa nilalang na aking nakita. Kahit gusto kong sumilip muli sa bintana upang masiguro na wala namang nakakatakot na nilalang, ay hindi na ako gumalaw pa upang tingnan ang labas. Hinihintay ko na lamang na dumating ang umaga. Naalala ko pa noong sinabi ko sa aking ina ang tungkol doon sa nilalang. Sa simulay, hindi siya masyadong naniwala. Iniisip niya na ito'y isa ko lamang panaginip. Ngunit nang makita niya ang takot at panginginig ng aking mga kamay, doon na siya naniwala. Tinawag niya si tatay upang ipaalam dito ang nangyari at iutos sa akin na huwag nang lalabas ng bahay ng mag-isa.
Habang naghahapunan kami, muling nagkwento si Lola Gracia tungkol sa kanyang karanasan nung bata pa siya. Ang kanilang baryo noon ay kinatatakutan din dahil sa mga kwento ng tiktik na pumapatay ng mga buntis. Isang gabi, nakita raw ni Lola ang tiktik na nakatayo sa isang puno malapit sa kanilang bahay. Ito raw ay may napakahabang dila na umaabot hanggang sa lupa. Agad siyang napatakbo papasok ng bahay at hindi na muling lumabas mag-isa. Mula noon, lagi silang nakaalerto at handa kung sakaling bumalik ang nilalang. Gabi-gabi hindi makatulog ng mahimbing si Lola dahil sa takot. Noon lamang nawala ang pangamba nang mapatay ng kanyang ama ang tiktik na nagtangka na biktimahin ang kanyang buntis na ina. Napaisip ako kung magkapareho nga kaya ang nilalang na nakita ko at ang kwento ni Lola. Maya-maya pa ay dumating na si tatay mula sa pagtatrabaho. Kaagad niyang sinabihan akong huwag nang lalabas ng bahay ng mag-isa, lalo na sa gabi. Gagawin daw niya ang lahat upang protektahan kami laban sa anumang panganib. Kinagabihan, mahimbing ang pagkakatulog ko dahil sa pagod. Ngunit nagising ako dahil sa malakas na ingay sa labas. Tila may malaking bagay na bumagsak sa lupa. Dahan-dahang tumayo at lumapit ako sa bintana upang tingnan. Nakita kong muli ang nilalang na nakita ko nung una. Ngunit ngayon ay nakahandusay ito sa lupa. Maya-maya ay bigla itong tumayo at tumakbo palayo. Pero bago ito makatayo kanina, nakita kong tila putol ang nakalawit nitong dila. Maya-maya pa ay dumating si tatay na may hawak ng isang itak. Hinabol niya ang nilalang o tiktik kung tawagin. Hanggang sa hindi ko na ito makita. Pagbalik ni tatay, wala na ang nilalang. Sinabi niyang tumakbo ito ng mabilis papunta sa gubat, kaya hindi na niya ito naabutan. Muli na namang hindi ako makatulog sa takot magdamag. Kinabukasan ay muling binalikan namin ni Lola Gracia ang insidente. Ang aking ama pala ang may gawa kung bakit naputol ang dila ng nilalang. Sinubukan pa niyang habulin ito pero mabilis itong tumakas. Ngunit malamang ay babalik din ito para gumanti. Kinausap kami ni tatay tungkol sa mga hakbang para sa aming proteksyon. Bibilhan niya kami ng mga kandila at gasera upang hindi madiliman ang paligid sa gabi. Magpapatawag din siya ng manggagamot upang masuri kung may sumpa o nakakahawang sakit kaming nakuha mula sa tiktik. Habang naghihintay kami ng manggagamot, patuloy ang aming pag-iingat. Hindi na ako gumagala ng mag-isa at laging may kasamang matanda. Patuloy din ang dasal namin na sana'y wag nang bumalik pa ang halimaw. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ko ang tiktik. Siguradong babalik ito upang maghiganti sa pagkakaputol ng kanyang dila. Matapos ang insidente kung saan naputol ang dila ng tiktik, nagkaroon ng ilang linggong katahimikan sa aming baryo. Sa tuwing madilim na, nagsisindi kami ng mga kandila at nag-iingat na huwag mag-isa sa labas ng bahay. Gaya ng inaasahan, bumalik ang tiktik makalipas ang ilang linggo. Isang gabi, gising pa ang tatay ko nang marinig niya ang ingay sa labas ng aming bahay. May tumatahol na mga aso at maya-maya'y bigla silang tumahimik. Dahan-dahan siyang lumabas upang tingnan. Nakita niyang muli ang tiktik.
Ngunit ngayoy buo na ang dila nito. Mabilis itong umalis nang makita si tatay. Ito ang senyales na gumaling na ang sugat nito at babalik upang maghiganti. Dahil dito, todo ingat kaming mag-anak. Hindi kami lumalabas ng bahay kapag madilim na at palaging may dalang patalim o kutsilyo. Isang gabi, gising pa rin ako nang marinig kong muli ang mahinang tunog sa labas. Tila may dumadaan. Dahan-dahan akong tumayo at tumingin sa bintana. Tama ako. Naroon na naman ang tiktik. Nakita ko pang tumalon ito papunta sa ibabaw ng aming bubong. Pero bago ito makatalon, nakita kong muli ang hugis ng katawan nito. Ang mahabang dila nito na nakalawit, mahabang pangil at matutulis na kuko. Kinilabutan ako sa takot, ngunit pilit kong pinigilan ang sarili kong sumigaw ng malakas. Bagkus ay tinawag ko si tatay ng mahina. Nagmadali siyang bumangon at dala ang kutsilyo. Lumabas siya upang harapin ang halimaw. Ngunit nang marinig ang yabag ng mga hakbang niya, mabilis itong tumakas papalayo bago pa man makita ni tatay. Muli ay hindi kami nakatulog ng maayos dahil sa pangambang babalik na naman ito. Dahil hindi niya nagawa ang kanyang pakay ng oras na yon. Inihanda na ni tatay ang kanyang itak at sinabihan kaming magdasal ng maigi na sana'y gabayang kami ni Bathala. Kinagabihan, muli na namang bumalik ang tiktik. Sa pagkakataong ito, alam naming nakapatong ito sa bubong kung saan nakahiga ang aking ina na noon ay napag-alaman naming nagdadalang tao. Nakalabas ang mahaba nitong dila na unti-unting lumalapit sa tiyan ni nanay. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang buong anyo nito ng malapitan. Ang mahaba nitong pangil na ngipin at nanlilisik na mga mata. Sumigaw ako sa takot at kinuha ni tatay ang kanyang itak. Tinaga niya ang dila ng halimaw at sa pangalawang pagkakataon, naputol ulit ito. Gumulong ito pababa sa sahig at nagsimula ngang magwala sa sakit. Ngunit hindi tumigil si tatay. Patuloy niya itong sinugod at tinaga hanggang sa tuluyan na itong hindi makagalaw. Sinunog pa namin ang bangkay upang masigurong hindi na ito muling babangon. Ngayon lamang kami nakahinga ng maluwag, ngunit habang nasusunog ang labi ng tiktik, naisip ko na marahil ay hindi ito ang huling pagkakataong makikita ko ang isang halimaw. Malaking aral para sa akin na maging mapagmatsyag palagi sa kapaligiran at protektahan ang aking pamilya. Matapos ang mga nangyari, naging mapayapa na muli ang aming baryo. Walang banta ng tiktik o anumang nilalang sa gabi. Ngunit patuloy ang aming pag-iingat, lalo na para sa kaligtasan ng buntis kong ina. Isang araw, dumating ang pari upang basbasan ang aming tahanan. Nagdasal siya para sa aming proteksyon laban sa mga masasamang espiritu at lalo na sa aswang. Pinahiran niya ng banal na tubig ang aming pintuan, bintana at kisame bilang senyales ng pagbabantay ng langit. Matapos ang seremonya, nakahinga kaming lahat ng maluwag. Para bang muli kaming isinilang. Ngunit sa aking isipan, hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa hinaharap. Hanggat nabubuhay ako, hindi mawawala ang pangambang muling babalik ang isang halimaw upang guluhin ang aming tahanan. Gaya ng inaasahan, isang gabi ay muling bumalik ang panganib. Nasa silid kami ng aking magulang nang marinig naming muli ang kakaibang tunog sa labas. Mabilis na tumayo si tatay
at kinuha ang kanyang itak. Pero bago pa man siya makalabas, nawala na ang ingay na tila ba'y ginagawa lamang ito ng isang masamang nilalang upang takutin kami. Kinaumagahan, ipinagtapat ko kay Lola Gracia ang aking mga alalahanin. Ayon sa kanya, hindi dapat ako matakot ng labis dahil tapos na ang pananakot ng tiktik. Ngunit payo niya, maging mapagmatsyag pa rin at huwag magpakampante. Isang linggo ang nakalipas. Nang isang gabi ay muling bumalik ang agam-agam. Namumugto ang aking mga mata sa kakaiyak nang marinig kong muli ang yabag sa bubong. Gumapang ang takot sa aking katawan, ngunit pilit kong pinanindigan ang aking sarili. Tinawag ko si Lola at sabay kaming lumabas upang magmasid. Walang anumang nilalang, ngunit kakaiba ang simoy ng hangin na para bang may tumatawag sa akin mula sa malayo. Kinabukasan, muling binalikan namin ni Lola Gracia ang nangyari. Sabi niya, maaaring senyalis ito na may malakas na puwersa ng kadiliman na gustong manakot o maghasik ng lagim. Ngunit habang nananalig kami kay Bathala, walang anumang gawa ng demonyo ang sisira sa amin. Ngunit sa kabila nito, hindi ko mapigilang kabahan tuwing madilim. Lagi kong naaalala ang mga mata ng tiktik na tila ba nangangahas na makapaghiganti. Patuloy akong nagdarasal na sana'y protektahan kami ng puong may kapal. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi ito ang wakas ng aming pagsubok. Marami pang laban ang aming kahaharapin. Matapos ang ilang linggong katahimikan, isang gabi ay muling bumalik ang agam-agam ng panganib. Nasa aming higaan na kami ng magulang ko nang biglang parang yumanig ang bubungan. May malakas na ingay sa labas na para bang may malaking ibon na dumapos sa aming bubong. Gumapang ang takot sa aking katawan. Tinawag ko kaagad si tatay na agad namang nagmadaling tumayo at kinuha ang kanyang patalim. Sinabihan niya kami ng nanay ko na huwag munang lalabas ng silid habang siya'y nag-iikot upang magmasid. Kinabukasan, pumanaw ang aming kapitbahay na matanda na. Dinalaw namin siya upang magbigay pakikiramay sa kanyang pamilya. Habang naroroon, napag-usapan naming muli ang tungkol sa mga nangyaring kakaiba sa aming pook. Napukaw ng kanyang mga salita ang loob ko. Oo nga pala, laging may kadiliman. Ngunit lagi ring may liwanag. Kahit masama ang nilalang na iyong nakaharap, mas makapangyarihan ang puong may kapal na nasa iyong tabi. Mula noon, unti-unti kong tinanggap na bahagi ng buhay ang mga pagsubok. Mas tumibay ang aking pananampalataya. Kahit na may halimaw sa gabi, wala itong magagawa habang may liwanag sa aking puso. Ngunit isang gabi na at mahimbing na ang tulog ng lahat nang may biglang malakas na tunog sa labas. Tumakbo kaming lahat sa bintana at nakitang may malaking anino na dumapo sa puno. Pero mabilis din itong umalis. Dahil sa aking pagtitiwala kay Bathala, unti-unti nang nawala ang aking takot. Patuloy man ang banta, nananaig ang pananampalataya ko na walang magagawa ang anumang puwersa ng kadiliman habang nasa amin ang liwanag. Dahil dito, handa akong harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Alam kong may mga bagay na hindi ko kontrolado. Ngunit may pagtitiwala ako sa puong may kapal na gagabayan niya ako.
At habang buo ang aking loob, walang laban na hindi ko mapagtatagumpayan. Maraming aral ang natutunan ko sa nakaraan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay magtiwala at manampalataya. Dahil sa huli, ang liwanag ay palaging mananaig laban sa anumang karimlan. Hanggang dito na lamang po, Kuya Chris. Muli, ako po si Rowena, ang inyong kaistorya. Isang magandang araw po sa inyong lahat at mapagpalang araw po, Kuya Chris. Itago mo na lang ako sa pangalang Darwin. Unang araw ko pa lamang sa inuupahan kong bahay dito sa Laguna, nakaranas na agad ako ng kakaiba. Dito kasi ako nadistino sa inaplayan kong trabaho. Medyo napalayo tuloy ako sa mga magulang kong nasa Antipolo. Pero dahil pahirapang makahanap ng trabaho, tinanggap ko na lang ang pagkakataong ito. Medyo nanibago ako noong unang salta ko pa lang sa Laguna. Napakatahimik kasi rito. Puro boses lang ng mga batang naglalaro sa labas ang naririnig ko sa umaga. May kaunti ring ingay mula sa mga dumadaang tricycle. Pero pagsapit ng gabi, doon na ako nabibingi sa labis na katahimikan. Hindi gaya sa tirahan namin sa Antipolo, na araw man o gabi ay laging maingay dahil nakagitna kami sa pampublikong lugar na dinadaanan ng maraming sasakyan at bus. Bukod pa riyan, yung malalakas na tugtugan ng vendor ng mga pirated CD sa tabi-tabi. Damang-dama ko talaga yung labis na pagbabago. Pero gayon pa man, wala rin akong karapatang magreklamo alang-alang sa trabaho. Isa po akong factory worker dito sa Laguna. Dito ako dinala ng aking kapalaran at ng agency na inaplayan ko. Gaya ng nabanggit ko kanina, sa unang araw ko pa lamang dito ay may nangyari ng kakaiba. Matutulog na dapat ako dahil maaga pa ang pasok ko bukas. Pero hindi pa man ako nakakahiga sa kama ko, bigla akong ginulat ng kalabog sa bubungan. Akala ko may bulalakaw nang bumagsak doon dahil sa sobrang lakas ng ingay. Agad akong tumayo at nakiramdam. Nagbabalak pa nga akong lumabas ng bahay para sumilip sa taas. Pero nagdadalawang isip ako. Baka kasi hindi ko magustuhan ang makikita ko roon. Pagkatapos ng kalabog na iyon, narinig ko pa itong gumulong pababa sa lupa. Tapos ay tila tumakbo ito palayo. Doon lang nahinto ang kakaibang ingay. Muling nanumbalik ang nakabibinging katahimikan sa paligid. Ako naman, nanatili pa ring nakatayo sa mga sandaling yon. Ilang minuto akong nakatayo at nakikiramdam. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ako sanay mag-isa sa ganito katahimik na lugar. Akala ko makakaya kong mamuhay sa tahimik, pero baka ito pa ang pumatay sa akin sa sobrang takot. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na rin akong nakaramdam ng antok. Pero makalipas uli ang ilang sandali, muli na naman akong nakarinig ng ingay mula sa labas. Tila isa itong tao na humihinga ng malalim sa isang mikropono. Napakalakas kasi ng pagbuga nito ng hininga. Habang tumatagal ay papalapit yon sa bintana ng kwarto ko. Nagsimula na akong mangilabot. Mabilis akong nagtalukbong ng kumot at hindi ko nagawang lingunin ang bintana. Dahil baka hindi ko magustuhan ang maaari kong makita roon. Basta't ipinikit ko lang ang aking mga mata at tahimik na nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, biglang may naramdaman akong humagis sa aking paanan. Doon na ako nagulat at bahagyang napasigaw. Pagkatanggal ko ng kumot sa katawan ko, ay hindi ko sadyang
napalingon sa bintana. Nakita ko roon ang isang itim na nilalang na mayroong mapupula at nanlalaking mga mata. Mabilis din siyang nawala sa paningin ko nang magkatinginan kami. Tumakbo siya palayo at hindi ko na siya tinangkang silipin pa roon at sundan ng tingin. Sa halip ay sinulyapan ko na lamang kung ano ang ibinato niya sa paanan ko. Isang maliit na bato yon na kulay ginto. Pinulot ko ito at pinagmasdang mabuti. Hindi ako maaaring magkamali. Ginto nga iyon. Isang tunay na ginto. Para makasigurado, ipinasuri ko pa iyon sa isang kakilala kong kolektor na si Mang Goryo. Dito na kumpirma na isa nga itong tunay na ginto at may kaunting halaga rin ito kahit paano. Binili niya iyon sa akin ng 10,000. Hindi ko na tinanggihan dahil bukod sa wala akong alam sa tamang pagpepresyo sa mga ganito, ay pera lang din ang habol ko sa mga oras na yun. Tuwang-tuwa ako sa pangalawang araw ko roon dahil tiba-tiba ako sa salapi. Nagkaroon tuloy ako ng karagdagang budget. Yung 500 na tinitipid-tipid ko para umabot ng ilang linggo ay nadagdagan na ngayon ng pagkalaki-laking salapi. Siguro sa panahon ngayon, kaunti na lang ang 10,000. Pero nung kapanahunan ko, sadyang napakalaki nito. Halos milyonaryo na ang tingin sa'yo ng mga tao kapag meron ka nito. Katunayan nga, hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko. Sinolo ko lang ang 10,000 yon. Pero magkagayon pa man, nagtataka pa rin ako kung ano kaya ang ibig sabihin ng nilalang na iyon sa pagbato niya sa akin ng ginto. May pinapahiwatig ba ito o may ibang kahulugan? Nakalimutan ko rin yon kinabukasan nang ako'y pumasok na sa trabaho. Pag-uwi ko naman ng hapong yon, dala-dala ko ang ilan sa mga gym equipment na binili ko sa mall, gaya ng maliliit na dumbbell at ilang mga gamit na pang home workout. Kahit abala ako sa trabaho, nais ko pa ring bigyan ng oras ang sarili ko para magpaganda ng katawan. Dati ko na kasi itong ginagawa. Nahinto nga lang mula nang maging abala sa totoong buhay sa labas. At ngayong mag-isa lang ako dito sa aking inuupahan, naisip kong ito ang gawin kong pagkakaabalahan tuwing nasa bahay na ako at kapag walang pasok. Nang sa ganoon ay magkaroon din ako ng dahilan na manatili rito at hindi na umuwi pa sa amin tuwing Sabado at Linggo. Dagdag gastos lang kasi yon. Nang sumunod na gabi, muli akong nabulabog sa ingay na narinig ko sa bubong. Parang may isang dambuhalang nilalang na lumundag na naman doon at ganoon na lamang kalakas ang ingay na nilikha nito. Para bang mawawasak ang bubong ng bahay. Napatayo ako at muling nakiramdam. Narinig ko itong bumaba, ngunit sa pagkakataong yun ay sa harap naman ng pinto ko sa sala. Hindi ko na binalak na lumabas o sumilip man lang. Patuloy lang akong nakiramdam sa kung ano ang gagawin nito. Ngunit makalipas din ng ilang sandali, narinig ko itong tumakbo na palayo. Doon pa lamang ako napanatag. Pero sa kabilang banda, parang gusto ko pa ring sumilip sa labas kung ano ang ginagawa nito sa harap ng pinto ko. Ngunit tuwing makikita ko ang napakadilim na tanawin sa bintana, napanghihinaan ako ng loob. Kaya naisipan kong ipagpabukas na lang ang pagsilip doon. Pagsapit naman ng madaling araw, pagamat may kaunting dilim pa rin sa paligid, ay dinig ko na ang mga tumitilaok na manok, ang tunog ng kampana sa simbahan, pati na rin ang mga nagdadaan ng tricycle. Doon lumakas ang loob ko para bumangon at sumilip sa harap ng pinto sa sala.
Ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko roon ng isang bato na kulay ginto. Gaya noong nakaraan. Ang pinagkaiba lang ay mas malaki ito at mas makintab. Gaya ng ginawa ko nung una, pinasuri ko uli ito sa kakilala kong kolektor pagkatapos ng trabaho. Siya mismo ang nagkumpirma sa akin na malaki rin ang halaga nito. Nagawa ko itong ibenta sa kanya ng 50,000. Kakaiba raw kasi ang hugis ng batong ito. Marami raw itong magagawa roon. Tiba-tiba na naman ako sa pera pagka-uwi ko sa bahay. Sa sobrang dami nito, hindi ko na alam kung paano ko gagastusin. Kinabukasan, naisipan kong ilagay ang kalahati sa bangko. Habang ang kalahati naman ay itinatabi ko sa pitaka para maging panggastos at pambili ng luho. Nang sumunod na araw, ay wala akong pasok. Kaya naman bumili muli ako ng mga bagong gym equipment na gagamitin ko sa bahay. Sa 2 araw na wala akong pasok, ay binabad ko sa pagwo-workout ang sarili ko para maibalik ang dating maskulado kong katawan. Hubad ang pang-itaas kong katawan, habang isang manipis na shorts naman ang tangi kong suot sa pag-eehersisyo. Nasa harap ko naman ng isang salamin para makita ko ng diretso doon ang progress ng nagagawa ko sa bawat araw. Sa kalagitnaan ng aking pag-eehersisyo, napasulyap ako sa bintana. Nakakita ako roon ng isang matangkad na taong tila may kulerete sa mata. Kulot ang buhok at malalim ang pagkakatitig sa akin. Halatang nagulat ito nang magkatinginan kami, kaya umalis din ito agad. Sinubukan ko itong lapitan at silipin sa bintana, pero hindi ko na ito nakita. Napakabilis nitong nawala. Hindi ko alam kung saan ito dumaan para mawala ito ng ganoon kabilis sa paligid. Napaisip tuloy ako kung sino yon. Akala ko nung una, nagkataon lang yon. Pero makalipas ang ilang araw, napapadalas na ang pagsilip ng taong yon sa bintana ng kwarto ko. Ewan ko ba pero tila may kakaiba sa kanya. Tuwing may damit kasi akong suot, hindi ko siya nakikita. Pero tuwing maghuhubad ako ng aking pang-ibabaw para mag-workout, doon ko siya madalas nahuhuling sumisilip sa bintana ko. Tila ba'y binobosohan niya ako. Bukod sa kanya, ang isa pang bumabagabag sa akin ay ang kakaibang nilalang na laging tumatalon sa bubong ko at nag-iiwan ng ginto sa harap ng pinto o di kaya'y ibinabato mismo sa bintana ko. Sa dami ng katanungan sa aking isipan, napilitan na akong ikwento ito sa mga bagong kakilala ko roon. Kabilang na si Aling Edna, na may-ari ng karinderyang madalas kong kinakainan doon bago umuwi. Siya mismo ang nagbanggit sa akin na mag-ingat daw ako sa taong yon. Matagal na raw iyong gumagala rito at naghahanap ng mga lalaking matitipuhan nito. Hindi lang daw ako ang naging biktima nito noon. May iba raw nauna sa akin, ngunit sa kasamaang palad, patay na raw sila ngayon. Nangilabot ako sa sinabi niya at mas lalo pa akong nasindak sa mga sumunod niyang ibinunyag. Ang beki raw na palaging namboboso sa akin ay isang aswang na gumagala rito. Kapag may natipuhan daw itong magandang lalaki, hinahagisan daw talaga nito iyon ng ginto sa gabi. Oras na tanggapin daw iyon ng mga biktima, unti-unti silang manghihina. Hihigupin nito ang lakas nila hanggang sa darating ang araw
na hindi na sila makakabangon. Yun ang pagkakataon na hinihintay ng aswang para mas madali nitong madukot at makuha ang lamang loob ng kung sino mang lalaking nahulog sa mga gintong bato na ipinangbibitag niya. Kaya't habang hindi pa raw ako nakakaramdam ng panghihina, wag na raw akong tumanggap ng anumang ginto mula sa kanya. Oras na makatagpo raw ako, agad ko raw iyong sunugin. Pero di ba po, hindi naman nasusunog ang ginto? Tanong ko kay Aling Edna. Oo, hindi nga. Pero oras na itapat mo sa apoy ang gintong binibigay niya, siya ang masusunog doon at hindi ang mismong ginto. Ang paraan lang para mawala ang kapit niya sa'yo ay sunugin mo ang susunod na gintong ibibigay niya sa'yo. Oras na gawin mo yon, masasaktan siya at magkakasakit ng ilang araw. Doon ka lang niya titigilan at paniguradong maghahanap siya ng panibagong biktima. Nagulat ako sa mga natuklasan ko. Sinunod ko naman lahat ng mga sinabi ni Aling Edna. Nang sumunod na gabi nga, ay hinintay ko siyang dumalaw sa bahay ko. Tulad ng dati, naririnig ko siyang umaakyat sa bubong. Lumilikha ng ingay at walang naglilibot sa harap ng bahay ko. Kinabukasan, nakatagpo muli ako ng ginto sa harap ng pinto ko. Gaya ng sinabi ni Aling Edna, sinunog ko iyon sa basurahan. At mula noon, hindi na nga nagpakita o bumalik sa tahanan ko ang aswang na baklang yon. Mukhang nawala na nga ang kapit niya sa akin, ngunit nag-aalala ako sa binentahan ko ng ginto. Naisip kong hindi kaya madamay siya dahil sa kanya ko binenta, kung kaya't pinuntahan ko si Mang Goryo. Pagdarating ko sa kanila, ay nabalitaan kong may malubha daw na sakit ito at dinala siya sa Maynila upang ipagamot. Nabigla ako sa nabalitaan ko mula sa kanyang kasama sa bahay. Nagilty naman ako sa nangyari, pero hindi ko naman yun sinasadya. Magmula noon, hindi na ako pinaramdaman pa ng aswang na yon. Wala na ring ginto akong napupulot. Napagdesisyonan ko ring ibenta lahat ng gym equipment na binili ko. Naisip ko lang kasi na galing yon sa aswang at ayokong maalala pa yon. Sa takot ko, Kuya Chris, sa lugar na yon, ay nilisan ko na ito at bumalik na lang sa Antipolo. Mas mabuting nakasisiguro ako kaysa naman mabiktima ako ng aswang. Hanggang dito na lang po ang hindi ko makakalimutang karanasan. Salamat po ng marami sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang, Darwin ng Antipolo. Magandang araw po, Kuya Chris, at isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Ang kwentong ibabahagi ko po ay kwentong matagal ko nang tinatago sa aking buhay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Victor. Tandang-tanda ko pa noong 18 taong gulang pa lang ako nang ako'y unang beses na magkatrabaho. Tinawagan kasi kami ng Tita Rosela ko. Katunayan, hindi namin siya kamag-anak, pero best friend siya ng nanay ko. At tita na rin ang nakasanayan kong itawag sa kanya dahil ganoon naman lagi ang itinatawag ko sa mga nakatatanda sa akin. Nakiusap sila na kung pwedeng ako ang gawin nilang caregiver sa nanay raw niyang may sakit. 81 taong gulang na raw ito. Malakas pa naman, pero may karamdaman na at hindi na rin daw naiiwang mag-isa. Kinakailangan daw kasi nilang umuwi sa probinsya dahil makalipas ng 10 taon, nahanap na raw yung isa sa mga kamag-anak nilang nawawala. Kaya naman pinatatawag silang lahat
para sa isang selebrasyon. Dahil medyo malayo yon, hindi na raw kayang bumiyahe ng kanyang ina. Nangangailangan daw sila ngayon ng taong mapagkakatiwalaan na pwedeng magbantay at mag-alaga rito. May trust issues din kasi yon si Tita Rosela at ayaw na niyang kumuha ng mga katulong dahil nadala na siya sa dati nilang kasambahay na pinagnakawan sila at tumakas. At dahil hindi lingid sa kaalaman nila na marunong ako sa pag-aalaga ng matanda, ako na lang ang nais nilang kuwanin. Nangako rin naman sila na sasweldohan ako buwan-buwan at may 13th month pay rin daw ako. Hindi ko na pinalampas ang oportunidad na iyon. Napagkasunduan namin ng mga magulang ko na ako na nga lang ang papasok na caregiver sa kanila. Tamang-tama rin. Kailangan ko rin ng mapagkakakitaan ngayon dahil 1 taon na akong nahinto sa pag-aaral ng kolehiyo dulot ng kahirapan. Lahat ng paraan ay kakagatin ko na para magkapera lang at makapag-aral muli. Kaya naman hindi na ako tumanggi sa offer nila sa akin. Sanay na sanay rin naman ako sa matatanda. Katunayan kasi, ako rin ang nag-alaga dati sa 2 kong lola bago sila namatay. Pinapakain ko sila at pinagluluto. Binibihisan, pinaliliguan at hinuhugasan ng maselang bahagi ng kanilang katawan kapag dumudumi. Lahat iyon ay kaya kong gawin. Hindi na ako nandidiri dahil bukod sa mga lola ko naman sila, isa rin silang tao kagaya ko na nangangailangan ng tulong. Darating din sa panahon na magiging matanda ako gaya nila, kaya hindi dapat sila pinandidirihan kapag bumabalik na sila sa pagkabata dahil sa labis na pagkatanda. Sa unang araw ko sa kanilang tahanan sa Bicol, medyo nanibago ako. Masyado kasing tahimik doon. Hindi gaya sa amin sa Maynila na maingay at makulay, umaga man o gabi. Nakapalibot sa amin ang iba't ibang pasyalan at libangan. Dito, bukod sa malayo ang mga kapitbahay, lubharing napakalayo ng mga mall at pasyalan. Wala ka talagang magagawa kundi manatili lang sa bahay, paggising hanggang sa pagtulog. Dahil dito, nakaramdam ako ng labis na pagkainip. Pakiramdam ko para akong magkakasakit. Wala talaga akong mapaglibangan doon. Lahat din ng nakikita ko sa paligid ay puro mga antigong kagamitan. Lubhang napakaluma na ng bahay na yon at nakakatuwa pa rin kahit papaano ang pagkakapreserve sa kanila. Ang kagandahan lang dito ay presko. Kahit hindi na gaanong gumamit ng bentilador dahil kapag binubuksan mo ang mga bintana sa paligid ay pumapasok ang sariwang hangin. Ang sarap tumambay o umupo sa pasimano ng bintana, lalo na tuwing hapon kapag walang ginagawa. Naging maganda rin naman ang trato sa akin ng nanay ni Tita Rosela. Lola Ising ang pangalan nito. Lagi ako nitong pinupuri sa kagwapuhan ko. Napaka-mistiso ko raw at artistahin ang dating. Naging komportable agad siya sa akin sa unang araw pa lang. Hindi na ako nahirapan sa pag-aalaga kay Lola Ising. Kahit kasi may sakit siya sa baga at laging umuubo, malakas pa rin naman siya kahit papano. Nagagawa pa niyang maglakad-lakad, maligo at magbihis mag-isa. Malakas pa rin magsalita at halatang matalas pa ang memorya. Medyo mahina na nga lang itong kumain at madali raw siyang mahilo kapag sumasabak siya sa mga biyahe. Kaya nga hindi na siya nakasama sa Bicol dahil baka doon pa siya matsyempohan. Ang lagi ko na lang tuloy ginagawa araw-araw ay ipagluto siya ng pagkain, mamalengke, bumili ng mga gamot niya
na pang-maintenance at tagalaban na rin ng mga damit niya at panty. Minsan kapag medyo sumasakit ang mga tuhod niya, hinihilot ko na rin at gustong gusto naman niya yon. Napakaswerte ko nga sa trabaho kong ito. Kaunti na lang ang mga ginagawa ko. Sasahod pa ako ng 10,000 kada buwan. Ang laking tulong nito sa akin at sa pamilya ko. Yung kalahati ay pinapadala ko sa kanila. Yung kalahati naman ay itinatabi ko para sa pag-aaral ko. Nakakadalawang buwan pa lang ako roon. Pero so far, nag-e-enjoy pa rin naman ako sa ginagawa ko. Kahit may mga araw na talagang nakakainip pa rin kahit nasanay na ako sa katahimikan doon. Makalipas ang 1 buwan, bahagya akong natuwa sa balita na may nakabili na raw sa abandonadong gusali na malapit-lapit sa amin. Sa wakas, magkakaroon na rin kami ng malapit na kapitbahay rito. Pero nang makita ko sila kinabukasan sa paglilipat doon, nanlumo ako sa nakita at natuklasan ko. Gagawin na pala iyong punerarya. Isang pamilya raw ang titira doon at ang puneraryang yon ang matagal na nilang negosyo. Napamura tuloy ako sa isip ko. Ngayon na nga lang kami magkakaroon ng malapit na kapitbahay rito. Punerarya pa pala. Akala ko pa naman meron na akong pwedeng makakwentuhan dito sa labas. Mas malala pa sa pagiging weirdo yung pamilyang lumipat doon. Hindi sila namamansin at lagi ring madilim ang mga mukha. Para bang malaki ang galit sa mundo. Sinubukan ko silang batiin nung isang araw, pero tinitigan lang ako at hindi pinansin. Dahil doon, nadala na ako sa kanila. Hindi ko na sila pinapansin kahit kailan. Bukod sa masungit na nga ang pamilyang yon, nagdala pa ito ng perwisyo sa amin ngayon. Tuwing gabi kasi, laging tumatahol yung mga alaga nilang aso. Nasa 5 yata yon nang makita ko nung lumipat sila. Malalaki rin yung mga aso nila. Hindi lang ako sure kung anong breed iyon, pero malaki talaga. Maitim at mabalasik ang mga muka. Para bang kapag nilingon mo lang sila, ay hahabulin ka na agad at kakagatin. Noong una hinayaan lang namin. Pero habang tumatagal, pati si Lola Ising ay napiperwisyo na rin. Hindi na kasi ito makatulog ng maayos. Lagi na rin itong naiilang at nabibingi sa tahol ng mga asong yon. Hindi ko nahihintaying magkasakit pa sa puyat si Lola Ising dahil dito. Kaya naman ang sumunod na araw, sinubukan kong kausapin ang pamilyang yon. Nakita ko yung isa sa mga anak nila na kasing edad ko lang din at lalaki rin. Nag-aayos ito ng mga gamit sa labas. Nilapitan ko ito at kinausap ng lalaki sa lalaki. Boss, pasensya ka na sa abala. Baka pwedeng gawan nyo naman ng paraan kung paano mapapatahimik yung mga aso nyo tuwing gabi. Lagi kasi silang nag-iingay eh. May inaalagaan akong matanda. Bawal sa kanya ang mapuyat. Makikiusap lang sana ako, bossing. Wala akong masamang intensyon. Sabi ko pa sa kanya. Pero tinitigan lang niya ako ng masama at sinabing, natural tatahol yan dahil mga aso yan. Ano bang gusto mong gawin nila? Magmiyaw? Umurong na lang ang dila ko sa sinabi niyang yon. Parang nainsulto ako. Nakiusap ako ng maayos pero ganoon ang balik niya sa akin. Kung hamunin ko kaya ng suntukan to para makita niya ang hinahanap niya. Kaso inisip kong pabayaan na lang. Hindi ko na siya sinagot at umuwi na lang ako sa amin. Masama pa rin ang loob ko sa kanya at hindi ko tanggap ang nangyari. Kaya naman ng gabing yon, habang tulog na si Lola Ising, sinubukan kong lumabas at sumilip sa likod ng kanilang bahay
na isa ng punerarya ngayon. Sa isang maliit na siwang ng bintana ay nakita ko ang likod ng kanilang bahay. May mga sirang kabaong at patay na mga bulaklak pang nakatambak doon. Nakita ko yung 5 aso nila. Nagwawala, nag-aaway at nag-aagawan sa iisang pagkain. Nangilabot ako sa mga itsura nila dahil may bakas ng dugo ang kanilang mga bibig at may nakasabit pang lamang loob sa kanilang mga ngipin. Nagkalat din ang dugo sa sahig at sa bandang gitna nun ay makikita ang isang karne na hindi ko alam kung saan galing. Nang pagmasdan ko yung mabuti, parang karne yata ng pinaghalong manok at baboy yun. Nandiri lang ako sa paraan nila ng pagkain dahil parang hindi sila naaalagaan ng maayos ng pamilya nila. Kaya siguro ganoon na lang kaagresibo. Sa mga sumunod pang araw, wala pa ring pagbabago. Sobra pa rin sila sa pag-iingay tuwing gabi. Nag-aagawan at nagpapatayan sa pagkain. Dahil dito, napilitan na akong gawin ang matagal ko ng balak sa kanila. Nang gabing yon, nagpalit ako ng anyo. Inilabas kong muli sa aking sarili ang isang bahagi ng pagkatao ko na hindi alam ng marami. Oo, isa akong aswang at yun ang dugong nananalaytay sa aming angkan. Nagpalit ako ng anyo bilang pusa. Tsaka ako umakyat sa bubong nila at naghanap ng mapapasukan doon. Nang ako'y makapasok na sa loob, muli naman akong nag-anyo bilang isang mabalasik na nilalang. Mabalahibo ang katawan, mayroong matutulis na kuko at matatalim na pangil. Isa-isa kong nilapa ang 5 aso na iyon sa sobrang galit ko. Tila sanay na ang pamilya nila sa ingay na nililikha nila. Kaya nang gabing iyon na pinagpapaslang ko sila, hindi na sila nilapitan o sinilip man lang doon. Akala siguro nila'y nag-iingay lang sila dahil sa pagkain. Sa pagkakataong yon, ako naman ang lumapa sa kanila hanggang sa butot balat na lang ang matira sa kanila. Nang mabusog na ako sa aking mga natikman, ay mabilis din akong lumabas at nagbalik sa likod ng aming bahay para doon magpalit ng anyo bilang tao. At ito ang matindi kong lihim na dito ko lamang ibinahagi sa channel na ito. Nakapatay ako ng mga asong alaga ng punerarya dito sa amin. Akala nyo siguro sila ang mga aswang, no? Nagkakamali po kayo. Ang mga aswang na tulad ko ay naiinis din sa ingay na nililikha ng mga mababangis na asong yon. Lalong nadedemonyo ang utak ko at natutuksong magpalit ng anyo kapag nakakarinig ng ganon. Kaya naman hindi na ako nahirapang patayin sila at hindi man lang ako dinapuan ng kahit katiting na konsensya. Ang mahalaga, tahimik na muli ang mga gabi namin at may himbing na uli ang aming tulog. Nakakahiyamang aminin ng katotohanan. Hindi naman lahat ng aswang ay masama. Katulad ko, hindi po ako pumapatay ng mga tao. Ngunit may kakaiba sa aming angkan. Nakakakain po ako ng normal na pagkain katulad ng sa tao. Kaya ko ring magsimba at ako'y naniniwala pa rin sa Diyos. Hindi ko naman talaga ninais na maging ganito. Sadyang sa dugo lang namin ni tatay at nanay at namana ito mula sa mga angkan namin. Magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin akong nagtatrabaho kasama ang aking lola Ising. Wala pa rin nakakaalam kung ano talaga ang tunay kong pagkatao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po ng marami. Natutuwa po ako dahil nadiskubre ko ang channel na ito. At sa inyo ko lamang po ipinagkatiwala ang kwentong ito.
nahango sa tunay na mundo ng aking pagkatao. Maraming salamat po Kuya Chris kung sakaling mabasa mo ito sa inyong channel. Ang inyong kaistorya, Victor. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.